DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Lunes tayo ngayon, ikapito ng Oktubre 2024. Second to the last day po ng filing para sa Certificate of Candidacy para sa midterm elections next year. Sa ulo ng ating mga balita, pag-asa todo mantay sa isang LPA sa Palawan. Gayon din sa isa pang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. House Quad Committee iniimbestigahan ang posibleng money laundering ni dating PCSO Chair Royima Garma sa Amerika. Interior and Local Government Secretary Benor Avalos magre-resign na sa DILG. Magpampile ng kanyang COC sa COMELEC ngayong umaga. Dating Mayor Alice Goo kailangang makakuha ng temporary restraining order para muling makatakbo sa 2025 elections. Sunog sumiklam sa isang residential area sa Taytay, Rizal. Accountant inaresto naman dahil sa pagnanakaw ng halos 4 na milyong piso sa kanyang pinapasukan sa Pasay City. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at isang bagyo sa labas ng bansa ang mahigpit na binabantayan ngayon ng pag-asa. Ang LPA ay namataan sa layong 100 kilometro kanluran hilagang kanluran ng Coron, Palawan. Ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nakakaapekto ngayon sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantala, ang LPA na nasa labas ng PAR ay naging tropical depression. Huling namatan ito sa layong 2,540 kilometro. Silangan ng Northern Luzon, hindi pa ito inaasahang papasok sa bansa. Ayon naman sa pag-asa, asahan din na uulanin ng Metro Manila, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at Visayas. Epekto naman ng LPA at ng ITCZ. Apektado rin ang ITCZ, ang Mindanao, at asahan din na makararanas ang rehiyon ng kalat-kalat na mga pag-ulan. Ang weekend natin naging matubig. Umalo naman sa mahigit kalahating bilyong piso ang pinsalang iniwan ng Bagyong Julian sa sektor ng agrikultura. Patay sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa 551.8 million pesos ang naging production loss sa mahigit 30,000 mga magsasaka sa buong bansa. Sa tala ng kagawaran, mahigit sa 15,000 hektarya ng mga pananim sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Central Luzon ang winasak ng nagdaang Bagyong Julian. Partikular na sinira ni Julian ang mga taniman ng palay, mais at ilang high-value crops, pati na livestock, poultry at irrigation facilities sa rehiyon. Sa Puwersa naman na nagtutulungan ngayon ang Armed Forces of the Philippines at ang U.S. Military Assistance Group sa pag-abot ng tulong sa mga biktima ng Super Typhoon Julian sa Batanes. Sa ulat ng Philippine Air Force, dumating na sa bansa ang 2 U.S. Marine Corps KC-13 OJ Hercules aircraft mula sa Kadena Air Base sa Okinawa, Japan. Lain ito na mabilis at ang epektibong relief operation sa mga biktima ng bagyo sa Batanes. Sakay ng nasabing aircraft ang mga equipment at mga personnel na agapay sa nagpapatuloy na relief effort sa probinsya na matinding pininsala ng bagyo. May kalayaan ng mga lokal na pamahalaan na magsuspende ng klase tuwing masamang panahon o may bagyo. Kapanayam ng DZRH at ng radyo natin, kay Education Secretary Sani Angara, sinabi nito na kapag signal number 1 ang isang bagyo, nakasalalay na sa lokal na pamahalaan ang suspension of classes. Ngunit kapag umabot na ng signal number 2 ang bagyo, otomatikong wala ng pasok dapat ang mga pampublikong paaralan.
kada LG, no, may sariling may discretion, may autonomy or freedom to declare na dito walang pasukan kasi minsan as a national baka hindi pa malakas pero ibang LG sobrang lakas na ng ulan at syempre iba yung like if you're talking about the northern part of Metro Manila, Navotas, Malabon, madaling mag-flood dyan, bahain, diba? The first talaga is the freedom belongs to the mayor pero kami may automatic kami dyan. Pagka signal number 2 yan we'll do automatic cancellation na yan. Lalarga na ngayong araw ang bakuna eskwela o ang nationwide vaccination program ng pamahalaan para sa mga eskwelahan. Pangungunahan ito ng Department of Health. Ayon kay DOH Health Promotion Bureau Head Dr. Romanic Madumba, layunin ng programa na mabigyan ng proteksyon ng mga kabataan laban sa vaccine-preventable diseases tulad ng tigdas, rubella, cervical cancer, tetanus at diphtheria. Sisimula ng programa sa may estudyante ng mga pampublikong paaralan sa grade 1, 4 at 7 sa buong bansa. Yan man paglilino ni Dr. Madumba, hindi mandatory ang pagbabakuna at may ibibigay na forms ang magulang kung payag silang mabakunahan ang kanilang mga anak. Nako, yan ang wag na hugnihunin ninyong palalagpasin. Kami nung elementary talagang nagtatago, ano ha? Nag-uunahan sa pagtatago sa CR para wag mabakunahan. Kaya ngayon, tinanong ninyo, ha? Although nung mga panahon yun, talaga namang yung mga midwife at saka yung mga, yung mga health center, hindi ho nagpapamaya. Kaya nabakunahan din ho kami. Diba? Nakaiwas ka sa eskwelahan, pero pagdating sa health center, ala din. Nakatagdang magpulong sina South Korean President Yoon Suk Yeol at Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Kasabay ito ng 2 araw na state visit ni Yoon sa Pilipinas simulang pakahapon, tatagal yan hanggang ngayong Lunes. Kabilang sa inaasahan tatalakayin ng 2 leader sa kanilang bilateral meeting sa ekonomiya, defense at maritime cooperation. Ito ang kauna-unahang pagbisita ng South Korean President sa bansa sa loob ng 13 taon at ang unang pinuntahan na bansa din yun mula sa 3 bansa na target niyang bisitahin sa buong Southeast Asia. Kasabay ito na ika-75 taong diplomatic relations ng Pilipinas at South Korea na nagsimula noong March 3, 1949. Sisilipin ang Quad Committee ng Kamara de Representantes ang paggamit umano ni dating Philippine Charter 66 Office General Manager Rurina Garma sa diplomatic channel ng Philippine National Police upang makapagpadala ng milyong halaga sa kanyang dating mister na dating nakatalaga sa Estados Unidos. Nananatili pa rin palaisipan sa Quad Committee kung bakit magpapadala ng malaking halaga si Garma sa dati nitong asawa na si Police Colonel Roland Bilela. Sa pagdinig ng komite noong Setyembre 27, lumabas ang mga ebidensya kaugnay ng manoy paggamit ng diplomatic pouch ng PNP upang makapagpadala ng malaking halaga kay Bilela noong ito'y police attaché pa ng Philippine Consulate General sa Los Angeles, California sa pagitan ng 2020 hanggang 2022. Ang PNP diplomatic pouch ay ginagamit para sa opisyal na komunikasyon at sweldo ng attaché. Sa pagtatanong ni Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop sa mga opisyal ng PNP, kabilang ang dating hepe ng Directorate for Intelligence bago naging PNP Chief na si Benjamin Acorda Jr., lumabas na posibleng magamit sa personal na interes ang naturang diplomatic pouch. Ayon kay Acorda, may mga pagkakataon na kakailanganin ang dagdag na pera ng police attaché at maaari itong idaan sa diplomatic pouch. Tinanong din ni Acop kung maaaring gamitin ang diplomatic pouch sa personal transfer na kunwari ay isang opisyal na padala. Personal na padala po pwede. Would that be correct? Ayan, yan ho yung tanong ni General Acop o ni Congressman Acop. Ang sagot naman ni General Acorda, yes, Your Honor, to my understanding. 11 minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. Formal nang magre-resign si Interior and Local Government Secretary Benhur Avalos upang sumabak sa senatorial race sa 2025 midterm elections. Ito yung makarang mapabilang si Avalos sa senatorial ticket ng alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon. Kasabay ng kanyang pagbitiw sa tungkulin, magpapile din ang kanyang COC si Avalos sa COMELEC. Avalos ay nagsilbi rin bilang alkalde, kongresista at chairman ng MMDA bago na italaga sa DILG. Kabilang sa naging accomplishment ni Avalos bilang DILG Secretary,
ay ang matagumpay na kampanya ng gobyerno laban sa illegal drugs. Bumaba ang crime rate sa bansa at nakapasok sa third safest country sa Southeast Asia ang Pilipinas batay sa 2024 Global Law and Order Index ng Gallup. Dito nakabili din ang PNP ng mahigit 5 bilyong pisong halaga ng mga equipment. Nabawasan ang jail congestion at higit sa 300% sa panahon ng panunungkulan din ni Abalos ang nabawas sa problema sa mga kulungan. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Naimbang nabigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa norte, lalong-lalo na sa mga taga Isabela. Ay, magandang umaga ho sa mga taga Aliaga, Nueva Ecija. Siyempre din sa mga suki natin dyan sa lalawigan ng Rizal. Usap-usapan ngayon ang mga posibleng pag-upo bilang kalihim ng Department of the Interior Local Government ni Cavite Governor John B. Cremulya bilang kapalit ni Secretary Benhur Avalos na tatakbo sa pagkasenador. Pero ayon kay Cremulya, hindi pa natatalakay sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos ang bagay nito habang nakapaghain na rin siya ng kanyang Certificate of Candidacy bilang gobernador ng Cavite. Una nang inihayag ng Pangulong BBM na 2 pangalan ang nasa shortlist para maging DILG Secretary at pinagpipilian pa niya kung sino ang nararapat sa pwesto. Bukod kay Cremulya, kabilang din sa napipisil ng Pangulong BBM para maging susunod na DILG Secretary si dating Davao Representative Anton Lagnameo. Nakasalukuyang nagsisilbi bilang Special Assistant to the President. Pero ang balita natin, lalaban ito bilang Mayor ng Makati. Kaya ang natitirang pangalan ay si Congressman Ace Barbers. Iniintay ho natin kung magpapail din ang kanyang COC si Congressman Ace Barbers. Pero matunog ho na siya din isa sa mga kinukonsidera ng Pangulo bilang DILG Secretary. Walang kapangyarihang magkansela ng Certificate of Candidacy ang COMELEC hanggat walang nagpapail ng petisyon. Itong binigyan din ni COMELEC Chair George Garcia ukol sa muling pagtakbo bilang alkalde ng Banban Tarlac ni Alice Guo. Sinabi pa ni Chairman Garcia na ang tanging paraan para ma-disqualify si Guo ay kung may maghain ng petition of petition of opposition. Hindi po kami basta pwede mag-cancel dahil hindi naman po namin kakilala ang lahat ng mga kandidato sa buong Pilipinas. Yung nabanggit niyo po personal yan. Maaaring ganun na po ang nangyari, na-cancel ang kanyang passport. Subalit muling mukhang kakailanganin namin ng isang petisyon upang magampanan namin yung tungkulin ng pagka-cancel ng candidacy. Binatikos naman ng mga senador ang balak na pagtakbo muli ng nasipang alkalde ng Banban Tarlac na si Alice Guo. Una nang tumuto ng mga kasapi ng Senate panel na nag-iimbestiga sa mga kaso ni Guo na sina Senators Risa Ontiveros at Sherwin Gatchalian kaugnay ng pagtakbo ni Alice. Sinabi ni Senator Risa Ontiveros, tila pinagpapatuloy lamang ni Guo ang panluloko sa taong bayan kapag naghain pa ito ng COC dahil idideklara siya muli idideklara niya uli na siya isang Pilipino. Pinampihan naman ni Gatchalian ang pahayag ni Ontiveros at sinabing ang paghahain ni Guo ng kandidatura ay isang pagmamaliit sa batas ng ating bansa. Tinukoy ni Senator Win ang batas na nagsasabing bawal tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ang isang dayuhan. Inimok nila ang COMELEC na gawa ng paraan na ma-disqualify si Guo sa pagtakbo bilang alkalde ng Tarlac. Arestado naman ang isang accountant matapos na pagnakawan ito ng halos 3.7 million pesos ang kanyang pinagtatrabahuan sa Pasay City. Sa investigasyon, limitaw na inutusan ng suspect na si alias Jinky ang kanyang teller na magsagawa ng online deposit transaction ng halagang 3.7 million sa 3 account na ibinigay ng accountant. Pero matapos ang transaksyon, agad na iniulat ng teller sa bank manager ang transaksyon nang makitang hindi ni-remit ng suspect ang pera. Agad namang inaresto ng Pasay Police ang accountant at tinireklamo ng kasong qualified theft gamit ang nakuhang 4 na bank cash transaction slip mula sa suspect. Hinaigting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang mga programa nitong naglalayong makatulong sa mga grupo at lokal na pamahalaan na nagbabalak na magsagawa ng fundraising activities for charitable purposes. Ito yung Bingo for a Cause.
Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan ng PAGCOR ang isang bagong pakete para sa Community Bingo Program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng ticket sales sa kanilang bingo events na may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng tiket mula 100 hanggang 1,000 piso. Ang mga nagmapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon kay Campo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nag-aambag din sa makabuluhang gawain. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nilamon ng apoy ang ilang kabahayan sa isang residential area sa Taytay, Rizal. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nangyari ang sunog sa kanto ng Naval Street at Rizal Avenue. Kumalat ito sa 20 kabahayan at mga establishmento. Nagsimula ang sunog dakong alas 9 ng gabi at agad na sumampa sa ikalawang alarma. Bago ito'y tuluyang naapula ng apo ng mga bumbero, alas 12 na ng hating gabi. Yan pa man, walang naitalang nasaktan sa naturang trahedya. Patuloy pa ang investigasyon sa naging sanhi ng sunog. Pinangunahan naman ng Pangulong Bongbong Marcos at ng House Speaker na si Martin Romualdez. Katuwang ang Tingog Party List Representative na si Ender Romualdez, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at iba pang mahensya ang paghatid ng halos 100 milyong pisong tulong sa may 11,808 beneficiaries sa Davao Region kasama ang healthcare worker, mga estudyante, mga kabataan at mga guro. Sa ilalim ng flagship program ng Pangulong Marcos na ayuda para sa Kapos-ang Kita Program o AKAP na pinasimula ng Kamara de Representantes sa pangunguna ng Speaker Romualdez bilang implementing agency. Inanunsyo ni House Deputy Secretary General Sopronio Ponyong Capunada ang payout ng AKAP sa iba't ibang sektor ng Davao Region para sa libu-libong individual at mga pamilya. Ang kabuang na ipamahagi ay 91.955 million pesos. Ay kay Speaker Romualdez, ang instruksyon ng Pangulong Marcos ay pagpatuloy ang pagkakaloob ng direktang tulong sa mga mamamayan, lalo ngayong gumaganda at bumababa sa 1.9% ang inflation rate. Naitala ng Setyembre kumpara sa 3.3 noong Agosto. Anya, nagsusumikap ang Pangulong Marcos sa pamamagitan ng pagkakaisa at kooperasyon upang makapaghatid ng mahalagang suporta at mayangat ang buhay ng mga mamamayan. Magandang umaga, Pilipinas! Mga OFW sa Lebanon, hinikayat naman ni Senator Rapi Tulfo na lumikos habang may oras pa. Detalye ng balita mula kay Raymond Dedpa sa RH28. Good morning, Raymond. Nakiusap si Senador Rafi Tulfo sa mga kababayan nating mga overseas Filipino workers OFW sa Lebanon na lumikas na habang may oras pa dahil tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon kay Tulfo, huwag na sanang hintayin ng ating mga kababayang OFWs na lumala pa ang tensyon at baka mahirapan na silang lumabas ng Lebanon. Bilang chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, nakipag-ugnayan ito sa Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Overseas Workers Welfare Administration o OWA para siguruhin ang mga kababayan natin na nag-avail ng voluntary repatriation ay mapanatiling ligtas habang hindi pa nakakauwi ng Pilipinas. Kinumpirma ng DMW na malaking hamon ang kinakarap ngayon ng gobyerno para mapauwi agad ang mga OFW sa Lebanon dahil sa mga kanseladong outbound flights doon, bunsod ng patuloy na pagsabog sa capital city ng Beirut. Gayunpaman ay meron ng 430 mga OFWs at 28 mga dependents na matagumpay na na-repatriate mula Lebanon dahil sa pagtutulungan ng DFA, DMW at OWA. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Raymond. Samantala, oy mga misis, amoy araw mas mister pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw tumoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot na kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit.
Kasabay naman ang World Teachers Day nitong nakalipas na linggo. Nakaisa si Senator Lito Lapid sa pagdiriwang ng mga guro sa La Union. Sinabi ni Senator Lapid, malaki ang ambag ng mga mahal nating guro sa nation building sa pagpapalaki ng mga kabataan na may takot sa Diyos at sa batas. Sabi nga ni Senator Lapid, binabati niya ang mga teacher sa World Teachers Day dahil sa walang kapantay nilang pagod, sakripisyo at pagpupuyat para lamang turuan, gabayan ng good manners and right conduct ang ating mga estudyante. Naniniwala din si Senator Supremo na ang edukasyon ay ang tanging yaman na hindi mawawala o makukuha sa ibang tao. Kumusta na kayo? Alam mo, mahal na mahal ko po ang mga teacher. Dahil ako kinulang sa pag-aaral, hanggang high school graduate lang po ako, wala naman po magagawa dahil lalaklag po ako ng labandera. Kaya ako po, pag sinasabi ko sa mga estudyante, pag nag-aaral kayong mga magulang, pagbutihin nyo at pasalamatan natin sila. At number 1 na pasasalamatan natin, ang mga guro na nagtuturo sa atin sa magandang tuntunin at kung ano man mga disiplina sa eskwelahan. Yan ay dadalhin nila hanggang kabuhayan nila, hanggang mamatay. Yan po kasi kayamanan ay nawawala at hindi makukuha ng iba. Ang edukasyon, ang pinag-aralan ng isang tao. Inihag pa ni Senator Lapid na nagsulong siya ng ilang batas sa Senado para suportahan ang pangangailangan ng mga guro sa buong bansa. Kabilang na dito ang dagdag sahod at chalk allowance. Kabilang sa inihahing panukala ni Lapid ay ang Senate Bill 2423 o yung Classroom Management Support and Protection for Teachers Act. Malugod ngunit maingat na tinanggap naman ni Agriculture Secretary Francisco Chulaurel ang malaking pagbaba ng inflation noong Setyembre dahil sa pagbaba ng presyo ng pagkain, partikular na ng bigas. Bumagal ang inflation noong Setyembre sa 1.9%. Ito ang pinakamabagal na paggalaw ng inflation mula sa 1.6% na naitala noong Mayo ng 2020 kung saan halos huminto ang ekonomiya dahil sa lockdown ay pinatupad upang mapigilan naman ang pagkalat ng COVID-19 virus. Malaking papel ang ginamparan ng food inflation sa kabuuang pagbaba na ito, lalong-la ang pagbaba ng inflation rate sa 5.7% mula sa 14.7% noong Agosto. Ang bigas ay sa mga pangunahing bilihin ng mga consumer at bumubuo sa 9% ng consumer basket o yung mga produkto at mga serbisyong ginagamit upang subaybayan ang inflation rate para sa lahat ng mga mamimili. Para sa mga pamilya na nasa pinakamababang 30% ng income bracket, doble pa ito sa 18%. Ayon naman sa DA, dapat na magsimula ng makita sa presyo ng bigas ang epekto ng pagbabawas ng taripa ng imported na bigas sa 15% mula 35%. Pati na ang pag-alis ng export ban ng India sa katapusan ng buwan. Ganman, sinabi niyang maaaring mapigil ang patuloy na pagbaba ng presyo ng pagkain dahil lamang sa karaniwang mataas na demand bago at sa panahon ng Kapaskuhan. Sinabi pa ng kalihim na mas makabuluhan ang pagbaba ng presyo ng bigas ay inaasahang makikita pa sa Enero kapag naubos na ang stock ng bigas na inimport sa mas mataas na presyo at taripa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga mamis, kung pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot na ako kapag makapit, madikit at malupit ng mancha. All you need is pride. Ba't ka mahirapan ng self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mancha based on Tensor Chocolate, Mud, and Sabon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Umabot naman sa 250 individuals na kabilang sa vulnerable sector. Ito po sa Caraga at Davao Oriental ang binisita at pinagkalooban ng tulong ni Senator Bongo bilang bahagi ng kanyang patuloy na pagsisikap na mailapit sa mga mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan. Isinagawa ng malasakit team ni Senator Go ang pamamahagi sa tulong ng RSO compound kung saan tumanggap ito ng iba't ibang mga ayuda. Ilang benepisyaryo rin ang tumanggap ng karagdagang items tulad ng sapatos. Aba, meron pang nabigyan ng mobile phone ha at relo. Matapos ang aktibidad din inspeksyon ni Senator Go ang construction ng bagong Super Health Center sa Barangay Poblasyon sa Caraga.
Binigyan din pa ng senador ang kahalagahan ng pagtatayo ng healthcare facilities tulad ng super health centers sa namahalagang bahagi ng kanyang patuloy na commitment at nahigit pang pag-usayin ang healthcare accessibility sa buong bansa. High value target naman na aresto. Higit sa 70,000 pisong halaga ng illegal drugs ang nakobiska sa Davao de Oro. Tali na balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soter. May buntag ni Jun. Na-arrest ng Davao de Oro Drug Enforcement Unit, Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 at Nabunturan Municipal Police Station ang isang high-value target drug personality sa ikinasang bypass operation dakong alas 8:34 ng gabi sa Purok 1, Barangay Magsaysay, Nabunturan, Davao de Oro. Nakilala ang target na operasyon na si Angelo Atienda, 45 anyos, may asawa, nakatira sa nasabing lugar. Nakuha sa posisyon ng suspek ang 2 pakites sa hinihinalang shabu na may standard drug price na 96,800 pesos at mga drug paraphernalia. Sa ngayon, nakulong na ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat mo, John. 28 makalipas ang alas 4, mas bibigyan pang prioridad ni Senator Amy Marcos sa mga panukala para sa mga senior citizen at mga persons with disability para sa mauling maipanalo ang kanyang re-election bid sa 2025. Ayon sa presidential sister, marami pa siyang gustong gawin na makatutulong upang maiangat ang antas ng buhay ng mga Pilipino. Bitinan niya ang 6 na taon sa mataas na kapulungan ng Kongreso dahil 3 taon dito ay napunta sa pagtugon ng gobyerno sa pandemya ng COVID-19. Kabilang sa isinusulong ni Senator Amy ang mapasama ang mga bedridden na senior at mga may kapansanan sa Unconditional Cash Transfer ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS. Nagsagawa na ng pagdinig ang pinamumunuan niyang Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development para sa panukalang pag-amyenda sa PORPIS Act. Sa paghahain ni Senator Marcos ng kanyang kandidatura nitong nakalipas na Martes, kabilang sa mga sumalubong at nagpaabot ng suporta sa kanya ay grupo ng mga lolo't lola na kanyang natulungan. Taglay daw ng senadora ang katangiang tunay na leader kasabay ng pasasalamat sa pangungunan nito sa kanilang sa pagpapatibay ng Expanded Centenarian Act. Cigarette vendor naman sa Lanao del Sur inaresto dahil sa paglabag sa Graphic Health Warnings Law. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kunyang Angel. Inaresto sa magitan ng Joint Law Enforcement Operation ng CIDG at ng Lanao Sur Provincial Police Office ang isang sidewalk cigarette vendor sa Barangay Timber, Bitsaan, Ramain, Lanao del Sur. Ang violation ng inaresto ay dahil lamang sa napansing walang printed graphic health warnings ang mga paninda nitong sigarilyo. Ang inaresto ay kinilala sa alias na Ian na nagmamayari ng 449 reams ng San Diego White Cigarettes, 300 reams ng San Diego Red Cigarettes at na iba pang brand ng sigarilyo na hinihinalang kabilang sa mga nakakalusot na smuggled cigarettes galing sa mga katabing bansa na dinadaan via backdoor entry sa Mindanao. Ang mga nakumpiskang kontrabando ay may estimated value na more or less na nasa 576,460 pesos. Ang suspect ay naharap sa kasong paglabag sa Section 14B ng Republic Act No. 10643 at nakakulong ngayon sa CIDG Lanao del Sur Facility Jail. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Samantala, nakatanggap naman si Budget Secretary Mena Pangantama ng Honorary Doctorate in Public Administration mula sa Polytechnic University of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang serbisyo publiko. Ang honorary degree ay tinanggap ni Pangantama ng maging guest speaker sa commencement exercises ng PUP. Ginanap ito sa PACC noong nakarang linggo. Kinilala ng PUP ang naging kontribusyon ng kalihim sa ekonomiya ng bansa, gayon din ang kanyang hindi natitinag dedikasyon sa pagkakaroon ng transparent governance, peace, and healthcare initiatives. Kinilala rin ng universidad ang kanyang advocacy work sa iba't ibang sektor na krusyal sa national development at ang kanyang aktibong pagsisikap na suportahan ng higher education. Sa kanyang talumpati naman sa harap ng graduating class mula sa College of Business Administration, inimok ni Secretary Pangantama ng may ito na maging
catalyst para sa pagunlad sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang talino upang tugunan o tulungan ang mga nangangailangan. Inabilis pa ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng 3 pangunahing proyekto sa Mindanao na magpapataas naman sa productivity ng sektor ng agrikultura. Yun din ang pangisdaan upang tuluyang maipakita ng rehiyon ang potensyal nito bilang pangunahing agricultural hub. Sa pamamagitan ng second additional financing para sa Philippine Rural Development Project, layunan ng DA na palakasin ang logistics at access sa pagkain upang matiyak ang food security ng mga Pilipino. Ang inisyatibang ito ay nagpapatuloy sa mga matagumpay na proyekto ng unang PRDP at tumutugon sa pangangailangan sa panahon matapos ang COVID-19 sa pamamagitan ng pagsuporta sa pagbangon ng sektor ng agrikultura at pangisdaan at pagtiyak sa food security ng buong Pilipinas. Ang DA-PRDP Scale-Up Project ay dinisenyo upang tugunan ang patuloy na hamon ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa clustering at consolidation bilang strategy, pagpapahusay sa partisipasyon ng primarong sektor at pagtiyag sa katatagan ng ating klima sa mga proyekto. O meron bang sapat na tugon sa climate change? Samantala, patuloy namang patataasin ng Mindanao Inclusive Agricultural Development Project o MIAPD ang agricultural productivity, katatagan at access sa merkado at mga serbisyo para sa organisadong grupo ng mga magsasaka at mga mangingisda sa piling ancestral domain at value chain sa buong Mindanao. Ay, napag-uusapan na lamang din po ang Mindanao, ha? Good luck kay Governor Lala Mendoza at kay Congresswoman Sam Santos. Sabay ho sila nag-file nitong weekend ng kanilang Certificate of Candidacy. Halos lahat yata ng mayor kakampi ni Governor Lala. Kaya good luck sa sino mang nagbabalak na lumaban sa kanila. Isang lalaki patay matapos tamaan ng kidlat habang nag-aani ng palay sa bayan ng Palo. Ito po'y sa Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay RH32. Paupay nga agad, Jimmy. Isang lalaki na sawi matapos tamaan ng kidlat habang nag-aani ng palay sa bayan ng Palo, Leyte. Kinilala ni Barangay Kagawad Marilo Ladrera ng Barangay Gacao, Palo, Leyte ang biktima na si Adrian Patino, 30 anyos, residente ng sitio Kamaisihay sa Barangay Macaranas sa Palo, Leyte. Nangyaring insidente kahapon ng hapon sa sitio Macaranas sa Kaperawan sa naturang bayan. Ayon kay Kagawad Ladera na ang biktima ay sinuhulan sa pag-aani ng palay ng isang residente dahil harvest season na nang biglang umulan at nagkaroon ng kulog at kidlat. Sumilong ang biktima sa punang kahoy at tinamaan ito ng kidlat. Malaki ang posibilidad ng dahil sa dalang cellphone ang dahilan na tama ng biktima ng kidlat sa hininang agarang pagkamatay. Sunog din ang dalang cellphone ng biktima. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Kaya payo ho natin sa ating mga kababayan, dapat talaga pagka may although hindi naman daw ho nagtitrigger ng pagtama ng kidlat ang cellphone, pero wag ho tayong tatao dun ho sa sa mga open field. Pagka ganyang malakas ang thunderstorms, dahil talaga ang hinahanap ho niyo mas mataas na bagay. Meron paraan. Halimbawa, inabutan ka naman, nasa open field ka, mag-squat ka na gamit ang isang paa. Nakatutulong naman ang water channel ng reclamation project sa pagbilis ng paglabas ng tubig baha at pagharang ng mga basurang nagmumula inland patungong dagat. Ito naman ang paniwanag ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga pagdinig sa Senado kaugnay na ginagawang reclamation project ng SM Group of Companies dito sa Pasay. Pagbabanggit pa ng kalihim, ang Manila Bay Reclamation Project ng SM Group ay walang gap noon sa pagitan ng seawall at inland. Pero matapos sa mga rekomendasyon ng ilang eksperto, nagkaroon ito ng channel sa pagitan na may lawak na 400 meters. Tinukoy ito ni Secretary Yulo Loizaga
at ng panel head na si Senator Bong Revilla bilang isang tulong upang mapigilan ang mga pagbaha. At ito ho'y batay din sa pagkasang-ayon naman ng Department of Environment and Natural Resources. Ayon sa kalihim ng DNR, ipinatupad ito ng SM Group bilang bahagi ng isang engineering solution sa issue ng water circulation. Para ho sa mga may lakad ngayong araw na ito, huwag kalimutan magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Ganyan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Pero huwag kayong mag-alala. Maghapon man yung gamitin yan no problem. Maghapon ho kayong makikipagkamay sa mga politiko, no problem. Hindi po manunuyo ang inyong mga kamay. Yung po namang mabangong family wrapping compound improvement cologne, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH sabok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Politika na lang din na pag-uusapan. Mga kandidato sa Bataan inaasahang magsasabay-sabay sa huling 2 araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Kaya naman ang seguridad pinahigpit pa ng PNP. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Inaasahan ngayong araw ng Lunes, October 7 hanggang bukas, October 8, ay magsasabay-sabay na ang mga magpapail ng kanilang COC. Ang mga tatakbong kandidato sa taon 2025 midterm election, particular sa Bataan, mula sa congressman, governor, vice governor, board member, mayor at konsyal ng bayan, na ito'y binubuo ng 11 bayan at 1 syudad sa Bataan. Bantay sarado ito ng PNP mula pa ng unang araw ng filing October 1 sa pangunguna ng bawat hepe ng bayan. Makikita ang mga nakalagay na police assistant desk sa labas ng bawat COMELEC office upang matiyak ang seguridad ng paghahain ng Certificate of Candidacy COC. Tiniyak naman ang pamunuan ng PNP sa Bataan na ipatutupad nila ang kapayapaan mula ngayong filing ng COC hanggang pagsapit ng takdang araw ng 2025 election. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Ipinadala ni Senator Bongo ang kanyang malasakit team para magsagawa naman ng outreach program sa mga manggagawa ng Igbaras at San Joaquin sa Iloilo. Maingaaga sa mga katurantara sa Negros. Sa kanyang video message, siginiit ni Senator Go ang kanyang dedikasyon sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino, partikular na sa vulnerable sector ng lipunan. Nanawagan din ng Senador para sa mas malakas na collaboration effort sa hanay ng mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang tagumpay sa implementasyon ng mga proper programs. Sinabi ni Senator Go, siya ay isang simpleng probinsyano na nagnanais magserbisyo dahil bisyon niya nga ang magserbisyo. Nangako rin ng mambabatas na hindi niya sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa kanya at magseserbisyo ng abot ng kanyang makakaya. Sa pakikipagtulungan ni Iloilo Vice Governor Tingting Garin at mga benepisyaryo ay pinagkaloob ng trabaho pinagkalooban din ng trabaho sa ilalim ng Tupad Program. Pinuri nito ang DOLE at ang mga lokal na pamahalaan sa Iloilo sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mahihirap at vulnerable sektor. Magandang umaga, Pilipinas! 41 na makalipas ang alas 4 na umaga. 43 na makalipas ang alas 4 na umaga. Isusulong naman ng Angko Madrona Party List ang libreng maintenance sa gamot para sa mga pinakamahirap na sektor sa bansa. Ayon sa nominee nito na si Attorney Fiona Aitona, dapat tutukan sa libreng maintenance medicine ang mga nasa laylayan ng lipunan dahil sila ang mga walang pambilit patingin sa mga espesyalista. Kaya niya ito pinondohan ng gobyerno sa pamamagitan ng paglalaan ng budget ng Kongreso o pagpasok sa public-private partnership para mas maayos ang access sa mga mahirap sa dekalidad na serbisyong medikal. Sinabi ni Attorney Aitona na bahagi ng nasabing inisyatiba ang kanyang priority bills na nakatuon sa pagpapalakas ng social programs, partikular na sa sektor ng kalusugan.
Nakikipagsuhan ni Pwersa niya ang Comadrano Party List sa Philippine Pharmacies Association upang may sa katuparan ang mga programang importante. Hindi lamang para sa mga Pilipino kundi maging sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Binigyan din pa na ito na mas mabibigyan ng pansin ng mga mahihirap ang kanilang pamilya at hanabuhay kapag hindi na sila namumroblema sa kanilang kalusugan at kung saan kukuha ng pambili ng gamot o pampaospital. Binubuo ang Comadrona Party List sa mga frontline health workers gaya ng mga Comadrona, mga nurse, pharmacists, doktor, researchers at iba pang mga professional stakeholder na nagnanais garantiyahan na makakarating hanggang sa malalayo at mga libdib na lugar ang basic health services. Samantala, tututukan naman ni dating Malabon Mayor Antolin Lenlen Oreta ang kapakanan ng mga buntis na mga magagawa sa informal sector sakaling ito'y maluklok bilang kongresista sa Lone District ng lungsod. Ayon sa 3-time City Mayor, aagarin niyang magkaroon ang mga buntis ng pantawid program para sa one-time maternity cash aid sa mga hindi miyembro ng SSS at GSIS, salig naman sa International Labour Organization o ILO. Kabilang niya sa magiging benepisyaro nito ay mga buntis na self-employed at hindi kumikita ng minimum wage gaya ng mga vendor, domestic worker, mga mangingisda, home-based worker, freelancers at mga service workers sa community level. Naniniwala kasi si Mayor Lenlen na nangangailangan ng nasabing sektor ng kagyat na pansin at tulong mula sa national government ngayong humaharap ang ekonomiya sa iba't ibang hamon. Iniyak naman ng dating Malabon Mayor na tatrabahuin niya ang isang panukalang batas na sisiguro upang mapigilan ang paglobo ng mga batang ina at mga batang ama. Magandang umaga sa mga kababayan natin nakatutok dyan sa Dallas, Texas. May aga sa mga kauturan tana sa Cabancalan City, Negros Occidental. Ay, syempre, sa mga taga-Rizal, kumusta na kayo? Isusulong naman ni Makati Mayor Abby Binay na ngayon ay tatakbo bilang senador ang libreng maintenance medicine para sa pinakamahirap sa bansa bilang bahagi ng kanyang legislative agenda. Sa kanyang paghahain ng kanyang COC, sinabi ni Mayor Binay, walang kakayahan kasi nga bumili ng maintenance medicine ang mga tinatawag na poorest of the poor. Kaya dapat mabigyan ng libreng gamot at isa ito sa kanyang magiging prioridad. Iginit na alkalde dapat magkaroon ng mas magandang social program kasama ang health education na napakahalaga hindi lamang para sa pagtatakda ng kinabukasan ng ating mga kababayan kundi pati na rin sa ekonomiya ng bansa. Mula 2017, ang Makati LGU na pinamumunuan niya ay naglaan ng 8 billion pesos upang magbigay ng maintenance na gamot at iba pang pangangailangan ng daan-daan libong residente ng lungsod. Ang libreng programa sa gamot ni Mayor Abby ay bahagi ng comprehensive strategy para sa sektor ng kalusugan ng Makati. Kinabibilangan ito ng preventive care, chronic disease management at emergency medical services. Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo hindi magandang tulog baka hindi ho kayo nag-ultabayo. Dapat nag-ultabayo tayo regularly. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na galing po sa Japan. Inaral po ito ng mga Hapon napakahabang clinical trial. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman pagpasok ko nito sa ating katawan, ina-activate nito yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. At habang tayo natutulog, itinatamboy po ang mga toxins ng ating katawan. Kaya naman, nagkakaroon tayo ng panibagong sigla. Na-achieve natin ang panibagong lakas para sa kinabukasan habang lumalakas ang ating immune system. Ayan, yan po yung simpleng pariwanag kung bakit nakatutulong para lumakas ang ating immunity sa mamamagitan po ng Ultabayo. Available yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po yan sa Theoxis Health Ventures. Kung kayo po may mga concerns pa, may mga katanungan, mag-text po sa 0917-110-6580. Available din po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed.
Ang Ultamayo po ay halal certified, rehistrado sa Food and Drug Administration, kaya't nirekomenda ho ng mga doktor. Pero wag natin ho kalimutan, ang Ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Bagong modus naman ang pagpupuslit ng mga imported na gulay papasok ng bansa, ibinunyag ng mga magsasaka sa Benguet. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez, RH41. Romy. Ibinunyag ng mga grupo ng mga magsasaka sa Benguet ang bagong paraan ng pagpupuslit ng imported na gulay papasok sa bansa. Nakatanggap ng impormasyon si Agot Balanoy, manager ng Highland Farmers Cooperative, na may mga karos galing sa ibang bansa na inililipat sa malaking karton na walang marka at diretsyong ipinapadala sa mga business establishments na tulad ng mga restaurants na nag-order ng carrots. Kaya hindi ito dumadaan sa mga pamilihang bayan at hindi nakukumpiska. Ipinabatid na nila ito sa Department of Agriculture ang bagong paraan ng pag-dispose ng mga smuggled na carrots, subalit wala pang aksyon ang kagawaran. Gayaman tinayak ni Balanoy na nakahanda sila makipagtulungan kung magkakaroon ng investigasyon hinggil sa naturang issue. Anya, bukod sa problema ng smuggling ng mga imported na gulay, ay wala rin perang maibili ang publiko kaya mahina ang demand. Sa ngayon ay abot sa 50% ang hindi nabebentang produktong gulay na mga magsaka sa Benguet na katumbas ng 3 milyong pisong lugi bawat araw. Nananawagan sila sa mga mamimili na tangkilikin ang produktong Pinoy para hindi mawala ng hanap buhay at ganang magtanim ang mga magsasaka. Umaasa sila na tutuparin ng mga politiko ang kanilang ipinangako ng panahon ng pangangampanya. Ito sa RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Diyos ni Agina. Umaga, Pilipinas! Samantala, pinapapaspasan naman ni Senator Amy Marcos sa Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers ang paglilikas sa mga Pilipinong apektado ng kaguluhan sa Lebanon. Ayon sa Presidential Sister, dapat ang kumilos ng gobyerno upang maiuwi ang mga Pinoy sa bansa sa lalong madaling panahon. Idiniin ni Senator Marcos na mas magiging mapanganib ang sitwasyon sa Lebanon sa gitna ng bagong serye ng airstrike ng Israel sa Beirut at northern portions ng nasabing bansa. Patay sa Health Ministry ng Lebanon, sinabi ng kapatid ng Pangulo na mahigit sa 2,000 katao na ang nasasawi sa pag-atake ng Israel. Nangangamba naman si Senator Amy na lalo pang lumala ang sitwasyon, lalo tanya't may senyales o walang senyales na huhupa ang bakbakan ng Israel-Hezbollah anumang oras. Nais ni Senator Amy na gawin ng mga kinukulang ahensya ang lahat ng kinakailangang hakbang upang walang Pilipinong masaktan o mamatay sa nangyayaring kaguluhan. Sa ngayon ay nasa 11,000 ang mga Pilipinong nakabase sa Lebanon, karamihan ay nasa Beirut, habang tinatarget naman ito ng Israel. Pangasinan Governor Ramon Guico III at dating Governor Amado Espino muling maghaharap sa darating na eleksyon. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan ni Chika Emin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Mula October 1 hanggang kahapon October 6, narito mga nakapaghain na ng COC sa Provincial Comelec Office sa pagkagobernador, incumbent Governor Ramon Monmon Guico III at ex-Governor Amado Pogi Espino III na muling magkakaharap. Sa pagka-vice gobernador, incumbent Vice Governor Mark Ronald Lambino, makakatunggali si dating Dasul Mayor Noel Nacar. Sa pagkakongresista, sa 1st District, incumbent Congressman Arthur Celeste, 2nd District, incumbent Congressman Marco Wangko na makakatunggali si Lingayen Mayor Leopoldo Batawel. Sa 5th District, incumbent Congressman Ramon Monching Gico. Sa 6th District, incumbent Congressman Marlene Agabas. Sa 4th District, babalik si Manay Gina de Venecia na sa Martes pa nakatakdang mag-file ng COC. At ngayong Lunes ay inaasang magsusumiti ng kanilang Certificate of Candidacy ang twin brother na sila Gilbert Estrella para sa 6th District Congressman at Albert Estrella, first abono party list nominee.
Ang dalaway anak ni DAR Secretary Conrado Estrella III. Habang sa 3rd District imukhang pakiramdaman pa sila incumbent Congresswoman Richelle Arenas at retired Major General Romeo Karamat na handang sumabak sa 3rd Distrito Congressional Race na ayon sa reliable source ay mukhang ginagapang ni Congresswoman Arenas kay Speaker Romualdez na huwag na siyang palabanan kay Karamat. Sa 5 bayan at isang syudad ng 3rd Distrito, ang 5 incumbent mayor ay nagdeklara na ng suporta kay retired Major General Karamat, kaya ito ang pinakaabangan ngayon ng mga taga 3rd Distrito. Ito si Freddy Pajardo, Aris30 tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Nako, Magandang umaga, Pilipinas! matinding bakbakan yan. Pero sana naman kung magbabakbakan ho sila, ang iisipin nila ang ultimate beneficiary ay ang mga electorate. Diba? Kaya sana tularan ho ng mga lokal na opisyal natin ang ginawa po ni Dr. Helen Tan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong nga po ni Dr. Helen Tan yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon yung ating po mga magsasaka hindi na lamang umaasa sa kopra at iba pang aning bukid. Nagpo-produce ho sila ng dekalidad na kakao beans kaya't sila po yung mga MSMEs na rin. Ano? Ang brand ho ng ating mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon ay Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. May mahigit 10 variants po yung Tangerine Chocolate ha, na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa ating mga kababayan ha, napauwi ho ng Pilipinas galing po abroad. Aba, wag na ho kayo magpasalubong na imported na chocolate. Subukan po natin ang Tangerine Chocolate dahil sa ang Tangerine Chocolate ay gawang Pinoy, gawang lokal but taste and looks global. Ipinagmamalaki ni Dr. Helen Tan bilang isang paraan para maiangat ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, happy birthday nga pala kay Emarlu Malaluan Tuson. Ayan, si Mahal. Anak ko ito ni Ninang Ludi Malaluan. Ayan, At may bahay ni no aming provincial director, si Colonel Tuson. Happy 50th birthday, Ermalu Malaluan Tuson. Ayan. Ka-birthday niya si Dennis Mijares, yung kaklase ko nung high school na lolo na ngayon. Dennis, happy birthday Happy kay Jojo Mijares. At saka si Boss Nestor Elodia, nagbe-birthday din nagdiriwang din ang kanyang birthday diyan po sa Davao. Ito ho naman ay isa ho sa mga ipinagmamalaking miyembro ng class Mapitagan. Class 80 ng Philippine Military Academy. Ayan, congratulations Boss Nestor sa inyong mga pinalalong laban sa tennis. Lumalaban pa ng singles yan Hindi ko lang alam kung kalaban niya kasing edad niya o mas bata. Yan. Uy, nag-file na ba malo si Kaador? Si Congressman Ador Plato nakapag-file na. Ayan, good luck kay Congressman Ador Plato ng lalawigan po ng Bulacan. Ayan, yan ho ang nagsisikap na maibalik ang sigla ng Angat at Ipo Dam dyan po sa Bulacan. Ganyang makabuluhang mga proyekto dapat po talaga tinatangkilik ko natin at isinusulong para po sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Kasi syempre una makikinabang pagka ibinalik ho natin ang sigla ng bukid ay ang atin pong mga farmers. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, Mayor Dr. Sen Mendoza ng Batangas, magandang umaga din po sa inyo. Kumusta na po kayo? Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Tagum City. Kaya buntag ninyo diha teka nga, pakicheck nyo nga ang Pag-asa. Pakicheck nyo nga yung Pag-asa. Wala pa? Yung para sa Orgulyo kan Bicol. Mamaya, tingnan natin kung tatawag ho sila. Hindi, pero kunin muna natin ang ang lakas daw ng ulan, dyan, lalong-lalo sa may GMA Cavite.
Pero naghahanap po kayo ng mabibiling mga bahay ng hindi pinoproblema ang pagbaha. Puntahan niyo yung mga proyekto ho ng Westchester Realty. Yung pinakamurang ready for occupancy units ngayon sa buong housing industry with easiest turn. 1% lamang ang down payment, pwede pang gives. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad. Dito po sa mga proyekto ng Westchester Realty. Ang tinutukoy natin yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolod, at saka Samira, at saka yung Sibera Prestige. Napakalapit lamang po sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Nasa loob po ng township. Ang palengke, eskwelahan, mga grocery stores, ating munisipyo. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. At kung ngayon pa ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng bagong kotse sa Disyembre. Bago ng bahay mo, bago pang chikot mo. 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! Si Dan Villamil kasama na natin. Dan, good morning. Good morning po Sir Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Sa kasalukuyan may binabantayan tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kanina alas 3 ng umaga huli itong namataan sa layong 165 kilometers west-northwest ng Coron, Palawan. Itong LPA na ito ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa areas ng Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Hindi naman natin inaasahang magiging bagyo ang low pressure area na ito pero dahil sa pinagsamang epekto ng ITCZ at ng LPA, makakaranas tayo ngayong araw ng mataas na tsansa ng pag-ulan sa area ng Bicol Region, Mimaropa at ilang bahagi ng Calabarzon. Dito naman sa Metro Manila at sa lalabing bahagi ng ating bansa ay may tsansa pa rin tayo ng mga panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms throughout the day. At sa kalagayan naman nating karakatan, wala ring gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Sir Angel? Yung itong ulan dito sa may bandang Cavite, gaano katagal to? Opo, so usually ito pong areas po ng Calabarzon, itong area ng Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, may katagalan pa yung mga pag-ulan. Pero dito po sa nalalabing bahagi ng Greater Metro Manila area, early morning thunderstorms lamang po ito. So hindi naman po ito magtatagal ng buong araw. So possible by tanghali mababawasan na po yung mga pag-ulan natin. Pero kasi bagay alas 5 pa lang around 6:30 medyo hihina na ito. Opo, so hindi naman po Sir Angel. Hindi sustained Opo, hindi naman po ito sustained throughout the day. So yung mga areas lamang po ng kumbaga itong eastern section ng Calabarzon, itong Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, ito lang yung mga areas na makakaranas ng mga sustained na pag-ulan. Oo, medyo mapulang-mapula ayan kikita natin yung satellite pitch. May paparating na sama ng panahon, yan yung LPA. Ito pong binabantay pa po tayong bagyo sa labas, itong more than 2,000 kilometers, pero malayo po ito sa ating bansa at hindi naman natin inaasa magdudulot ito ng pag-ulan. Pero itong LPA na ito, hindi naman po ito magiging bagyo. So nakapaloob ito sa ITCZ, usual po ito yung nangyayari dahil itong ITCZ, usually breeding ground to ng ating mga low pressure area. So kumbaga maraming sirkulasyong namumuo sa loob ng ITCZ. Pero hindi naman po, more often than not, hindi naman po naging bagyo mga ito. Pero sabi nga ni Secretary Sani Angara, yung suspension ng klase sa local level, lalong-lalo na pagka wala naman bagyo, nakadepende po sa inyong LGU. Di ba? Kaya medyo tanghali bumangin yung LGU, huwag nyo nang iboto sa darating eleksyon. May usapan pala yun. So walang signal na nakataas, So dependent. Dependent tayo sa local announcement kung ganon. Ayun, Santa Rosa. Kaya Calabarzon nga daw po ang inaasahan nating magkakaroon ng pagpapatuloy ng ulan. Pero hopefully, humina na nga yan. Tsaka exam kasi ngayon, Dan, ng maraming mga grade school. Opo, Sir Angel. So, early morning thunderstorms lamang po ito sa northern portion ng Greater Metro Manila area. So, kumbaga mas maapektuhan yung southern portion ng Calabarzon. Baon na lang sila ng pananggalang sa ulan. Opo. Thank you, Dan. Maraming salamat. Ingat, maraming salamat. Si Dan Villamil mula po sa Pag-asa.
Maganda umaga, At Pilipinas! saan man po ang lakad natin ngayong araw na ito, huwag kalimutan, pagbawunin po ang ating mga mahal sa buhay na proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improval cologne, ayun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Gamit po yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH book na sa mga pampanahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, meron na pala tayong Engineer Het, meron na? Ay, meron na pala tayong mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Parang may nagluluto lang ng agahan. Sandali. Dali. Hanapin ko, wala dito yung script eh. Oo, parang may nagluluto lang ng agahan. Het, pakiulit mo nga, Het, na hindi ko nakuha eh. Ayan, parang may kumikilansing ha. Pero, ang clue na iiwanan natin, yung isang item na ginamit dyan ay makikita din ho ninyo sa logo ho ng Angko Madrona. Check nyo na yung logo ng Angko Madrona. Dahil yung isa sa mga items na nandyan ay makikita ho ninyo sa logo ng Angko Madrona. Ayan ha. Ang inyo pong mga sagot ay ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ayan ha. At habang tinutuntun po ninyo ang tamang sagot sa ating mahiwagang tunog, papawisan kayo, siguraduhin ho ninyo magsha-shower ho kayo pagkatapos gamit ang Shield Bath Soap para wala po tayong anghet. Maganda umaga, Pilipinas! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras para ho sa mga mayor na nakakaranas ngayon ng malakas na pagulan dito po sa Calabarzon area, alas 5:05 na ng umaga. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga ho sa mga Pilipino all over the world. Kung nasaan man ho kayo ngayon, ingat lamang po ha. Lalong-lalo na ho yung mga seafarers ho natin sa ating pong mga mandaragat, sa ating mga seaman, ano ha. Ingat ho kayo dahil masama ho ang panahon sa ilang bahagi po ng mundo. Magandang umaga po sa mga taga Las Vegas, Nevada. Evan Lang. Diyan po naman sa San Diego, California, syempre yung ating mga suki ganitong weekdays, ano ha. Talagang nakatutok yung Midnight Singers. Naghahanda na para sa kanilang nalalapit na concert. Okay ka na, Sir Manny. At saka si Ma'am Cora. Sir Jun Yambao at Ma'am Lloyds, ha? Si Ma'am Art at saka si Ma'am Linda. Pagbutin yung pagpapractice nyo, ha? Si Arlene Baez muna, exhibitor po ito sa Orgulyo Can Bicol. Mula naman sila sa Rodeo Leather Crafts. Ma'am Arlene, good morning. Kumusta na po kayo? Ma'am Arlene, ay nawawala. Nasaan ba si Ma'am Arlene? Sa Zoom? Hello sir, good morning. Ayan, Ma'am Arlene. Sorry. Kumusta na ho kayo? Okay naman sir. Oo, teka muna. Andito po ako ngayon sa Masbate. Kaya pala mahina yung signal. Maulan dyan ngayon, ano? Maulan? Yes. Medyo maulan. Kasi sabi nga kanina na... Teka muna. Napuputol-putol. Dito po maulan. Ngayon po, medyo cloudy lang. Medyo cloudy lang. Okay. Anyway, ang Orgulyo Can Bicol, showcase po ito ng iba't ibang mga produkto ng ating mga MSMEs dyan po sa Bicol. Gaganapin nga ito kailan na Ma'am Arlene? Yes po. Gaganapin po yung Orgulyo Can Bicol sa October 9 to 13 po, sir.
Sa 5th floor ng Mega Trade Hall, Building B, SM Mega Mall. Aba, next week na pala yan. Yes po, yes po. Bali, today, sir, ngayon kami magbabiyahe going to Manila. Oh, ay naku, ingat kayo. So, marami-raming hahakutin nyo. Ano sa namin itong nakikita namin gusto nyo i-exhibit? Yes, sir. Bali sa amin po, mga 3 to 4 boxes po. Sa amin na, na-establish. Teka, 9 to 13 pala, starting this Wednesday. Hindi pala next week niya. October 9 to 13, itong Orgulyo Can Bicol. Ma'am, Rodeo Leather Crops ang ibinibida ho ninyo na produkto. Bakit? Meron ho ba tayo? Di ba wala? May problema tayo sa tannery dito sa Pilipinas? Saan kayo kumukuha ng raw material? Ang raw mats po namin, sir, from Manila po, sa Marikina or Bulacan. Tapos may nagsusupply din sa amin from Tarlac. Oo. Ano yan? Local? So, local na raw local po. Local din po. Okay. Galing saan? Balat ng? Balat ng baka po, preferably. Balat ng baka po yung pinipili namin. Oo. Ayaw nyo ng balat ng buhaya? Wala pa, sir, kaming nagagawa. Bali yung mga snake skin, sir. Yun, pumipili kami, pero very rare lang. Pero nag-focus po kami sa mga balat ng baka kasi yun yung parang mas mabenta sa amin. Tsaka mas inaano namin yung ano namin dito, festival. Kasi more on, marami kami dito mga rancho, sir. So, yung mga balat ng baka nun. So, yun. Parang dito sa Masbate, yung pinakamalaking source ng balat ng baka na ginagawang balat sa Marikina, sa Tannery or sa Bulacan po. Mabuti hindi nagiging balbakwa. Di ba? Balat ng kalabaw pala yun, balat ng kalabaw. Okay, ma'am. Pero ang produkto ho ninyo na i-export na natin, hindi pa? Hindi pa, sir. Hindi pa kami na nag-i-export po, pero sumasali pa po kami, pero wala pa kami na-export na mga namin, products. Dahil kulang nga raw material. Yes po. Usually, saan makikita ang mga produkto ng Rodeo Leather Crops? Meron kami, sir, na physical store dito lang sa Masbate. Tapos, sa may Quezon Street, ayan po, along Quezon Street, Masbate City, meron kami Rodeo Leather Crops souvenir shop. Physical store, sir. Ano ito, mga? Tapos, sumasali-sali kami sa mga trade fairs. Oo. Invited kami ng DTI po. Ano ito? Mga bag, mga wallet na... Yes. Bags, wallet, yun. Okay. Belts, yun. Tapos mga pouches. So may sample ako. Medyo mahina kasi, sir, yung Oo nga eh. Pinapadala. Anyway, mahina kasi yung signal, sir. Ang importante. Ayan, sir. So ito yung sample. Ganito po yung sample. Kita mo, parang ito, din, parang LB din, ha? Yung mga saan kayo kumukuha ng design? Sino nagdi-design? So tulong po, sir, ng DTI, binibigyan kami niya ng designer. So ayan. Ganda. Ito ngayon bagong design namin to this year para i-ano namin to sa by next week po. Dadalhin namin to sa World Trade Center dyan sa Pasay. Pero available na yan. May mabibili na yan, Arlene. Pag pumunta kami ng Trade Center, pag pumunta kami ng Orgulyo Can Bicol sa SM Mega Mall ng October 9 hanggang 13, meron na yan. May available na ganyan mga bag. Yes, sir. Meron na po. Opo. Kita mo, pampamasko, ha? Available na po siya, sir. Oo. Yes, sir. Saktos na. Ano yan? Handmade talaga yan, Handwoven? Yes po. Sir, tayo ng makina. Nandito ako, sir, ngayon siya. Bilinori ko lang. Or at least, nandito ako ngayon sa pagawaan. So, ayan. Kumusta ang benta natin? May part na hand stitch, sir. May part na, makina. Ayan. Okay. Ganito. Oo, hindi. Malabo lang, ha? Kaya, anyway, ang importante, makita natin yung mga produktong yan, na pinagmamalaki ho ng mga taga Bicol sa gaganaping Orgulyo Can Bicol, October 9 to 13. Sa SM Mega Mall. Ayan, ha? May discount sila pupunta. Siyempre, pag mga pupunta doon, Ma'am Arlene, pagka doon bumili, kasi local na yung price, may discount,
Mas mura. Opo, usually sir, nagbibigay naman kami ng discount po. Ayan ha. Lalong-lalo na doon sa mga interesadong mamakyaw ng kanilang regalo sa darating na Pasko. So again, pakianyayahan Arlene, yung ating mga kababayan na suportahan ang mga gawang lokal, ang mga produktong gawang atin dahil ito ho ay talagang pinagpawisan ang ating mga magsasaka, ng ating mga stakeholder at higit sa lahat ng mga MSMEs, yung mga maliliit nating mga negosyante na nagsisikap na itaguyod ang mga produkto ng nagawang Pinoy. Please go ahead, Ma'am Arlene. Ayan. So, good morning. Magandang umaga po sa lahat. Bali po ako po si Arlene Baez from Masbate, owner po ng Rodeo Leather Crafts. Iniimbitahan ko po kayo na sa darating na October 9 to 13, meron po kaming mga Bicol made products na i-showcase po sa SM Mega Mall, Mega Trade Hall, Building B. Ayun po. Sana po pumunta kayo, suportahan natin po ang local products, and marami pa pong iba't ibang produkto ang Bicol, like the Abaca products po, tsaka mga coconut made products. Ayan. Arlene, mabalos ha. Maraming salamat for joining us this morning. Thank you. Thank you, sir. Ayan. Salamat po. Salamat. Diyos marahing aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Magandang umaga, Pilipinas! Para ho doon sa mga naghahanap ng magandang pamasko ha. Orgulyo kan Bicol. Yan po sa SM Mega Mall, October 9, Merkules po yan ha. Hanggang 13. Ako talagang dadayuhin ko dyan dahil gusto ko na bumili ng pinangat. Sabi nila meron daw eh. Nagpatupad naman ng balasahan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa kanyang price monitoring team na nasa ilalim ng DA Business o DA Agribusiness and Marketing Assistance Service. Kasunod dito ng ilalabas niyang Special Order number 1480 na nagre-organize sa mga personal ng DA na nagbabantay sa presyo ng mga bilihin sa 40 pamilihan sa Metro Manila. Kasabay nito, iniutos din ni Secretary Laurel ang pagpapaigting sa daily price monitoring kabilang ang para sa holidays at saka weekend. Sakop ng kautusan ang pagbabantay sa presyo ng mga bilihin sa Muñoz Market, Cloverleaf, Balintawak, Mega Q-Mart, Kamuning Market, Shopwise Cubao, High Top Supermarket, Landmark Trinoma at Murphy Public Market. Pinababantayan din ito ang bentahan sa Pure Gold at Walter Mart Roosevelt, Commonwealth Market, Robinson's Fairview, Juliana Balintawak Market, Farmers Market at Fisher Supermarket sa Quezon City. Alas 5:15 ang oras sa buong kapuluan. Magbabalik tayo. Ang Umaga Pilipinas. 5:19. Ay, happy birthday kay Katyu Pimentel. May bahay pala ito ni Senator Coco Pimentel. Happy birthday din po ngayon kay PPA General Manager Jay Santiago. Padalhan natin sila ng tangerine chocolate. Yan. Magandang parigalo po ito pag may mga birthday. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Pinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng kalidad na cacao beans para ma-process bilang tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang tangerine chocolate. Ito po'y 100% gawang lokal dahil yung mga raw materials na ginamit doon sa mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ito'y 100% Philippine made. Proud to be a Filipino product. Gawang lokal but taste and looks global dahil sinuportahan po ito ng DTI at ng Department of Trade and Industry. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat pagtangkilik po natin sa tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Magandang umaga, Pilipinas! Itong bansa ngayon ang nasa gitna ng malubhang financial crisis kung saan ang ilan ay kailangan na ng bailout upang hindi tuluyang mabankrupt. Kabilang dito ang Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Venezuela, Argentina, Zambia at Ghana. Sa kabila ng mga ginagawang bailouts, nakaranas pa rin ng napakalaking utang at mataas na inflation ng Pakistan. Ang Sri Lanka naman ay nasa poverty post-default na.
Hindi rin maayos ang ekonomiya ng Argentina kasabay ng nanlulumo nilang gobyerno at mga mamamayan. Ang sambi at gana naman ay tinatrabaho pa rin ang kanilang mataas na utang. Ayon sa isang opisyal ng UN, sa gitna ng nagpapatuloy na global economic pressures, posibleng mas lumalap ang sitwasyon sa mga nabanggit na lugar kung hindi masusolusyonan sa mga susunod na taon. Magandang umaga, Pilipinas! Kaya, utang pa more! Senator Jaime Marcos personal na namahagi ng tulong sa mga taga-Cagayan na naapektuhan ng bagyong Julian. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, Aris 25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Kahit linggo, trabaho ang ginawa ng ni Senator Jaime Marcos. Sa katunayan, nagtungo ito sa lalawigan ng Cagayan para maghatid ng relief goods at mga non-food item para sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng bagyong Julian mula Claveria at Santa Praxedes. Kasama ni Senator Jaime Marcos na dumating sa bahay ng Claveria sa turnover ceremony si Cagayan Governor Manuel Mamba, kung saan aabot sa mahigit 2,000 mga benepisyaryo mula sa Claveria habang nasa 353 naman sa bayan ng Santa Praxedes. Ayon sa Senador, batid niya ang matinding hirap na dulot na nararanasang kalamidad ng mga magsasaka at sa mga probinsya. Dahil batay sa kanyang mga nasaksihan, karamihan sa mga pananim ay pinadapa ng nakalipas na bagyo mula sa Tuguegarao City hanggang sa bahagi ng Claveria. Nakita niya ang sitwasyon kung papaano ang hirap ngayon na nararanasan ng mga magsasaka. Kasabay ng pamamahagi ng tulong o ayuda ay nabigay din ito ng mga libreng nutriban at lugaw at sa mga benepisyaryo, lalo na ang mga kabataan gamit nga yung kanyang Nutri-Jeep. Samantala, kasama naman sa naturang aktibidad si Alakatan Mayor Harry Florida ng Claveria at sa bayan ng Claveria si Mayor Lucille Angelos Yapo at sa Santa Praxedes si Mayor Estrelina Aguinaldo. Yan ang ating update, Angel, na ngayong umaga. Ang team ng nitong si retired General Egay Aglipay, natatakbong gobernador sa Cagayan, at ang kanyang teammate ay ang si Governor Manuel Mamba, natatakbo naman bilang vice-gobernador. Magtatandem si General Egay at saka si General Mamba. Si Governor Mamba. Sinong makakalaban nila? Ang makakalaban nila ay ang Team Lara. Team Lara. Sino-sino naman sa Team Lara? Ang ating nababalitaan ay si Doktora, ang wife ni Congressman. Ang sasabak. Sige, tingnan natin kung anong mga magiging development. Ano ang magiging development niyan. So, inaasahan na napakaraming tao mamaya doon sa COMELEC at inaasahan. Ang sabi nga nila, aking makapanayam ang ilang leader, uumpisahan sa isa munang misa bago magtutungo sa COMELEC ang team nina General Egay at si Governor Manuel Mamba. Yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Reyes Ansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Ansano. Magandang umaga, Pilipinas! Suspect naman sa panggagahasa, arestado sa Caloocan. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. May buntag ka, Kuya Angel. 2 araw matapos na isyuhan ng warrant of arrest ni Judge Glenda Kabili Marin ang RTC Branch 124 sa Caloocan. Na-aresto rin ang suspect sa Caloocan. Makaraang ma-aresto ito sa Barangay 176 sa North Caloocan dahil sa kaso ng rape. Ayon dito kay Police Colonel Jude Doles, nahuli ang suspect na si Elias Victor. Makaraang magsagawa ng manat operation ng Caloocan Police at ng QCPD sa pangunguna nito si Police Lieutenant Nelson Damberto. Ang suspect ay palipat-lipat umano ng lugar nang matunugang tinutugis na ito ng mga lagat na batas dahil sa inisyong warrant of arrest ng korte. Sa ngayon, Kuya Angel, tuloy-tuloy pa rin yung mga pagulan dito sa bahagi ng Kamanaba. Pagkamat hindi malakas, pero dahil tuloy-tuloy, ay marami pa rin mga estudyanteng hanggang ngayon ay wala tayong nakikitang pumapasok
bagamat walang announcement, pero dahil sa ulan na walang tigil wala pa kagabi, ay hindi gaanong maraming estudyante ang nalakad dito sa mga... May flooded na? May flooded areas na? Wala pa naman po yun. Wala pa. Yung lakas ng ulan wala pa kagabi, hindi siya malakas, no? Pero tuloy-tuloy. Okay. Pero hindi naman siya nagdulot ng mga pagbaha. Sige. Importante walang baha. Sa Disares News, back to you, Kuya Angel. Maraming salamat. Para mo sa mga magulang, kayo mag-decide kung papapasukin o hindi. Kung wala namang exam, wag naman siguro, ano ha? Pero kung kaya naman lusungin yung hindi naman kataasang tubig baha, ano ha? Magbota lang para mapangalagaan natin ating mga sarili laban po naman sa leptospirosis. Maganda umaga, Pilipinas! Tinatawagan ho natin yung mga tanggapan ho ng mga mayor sa inyong mga lugar, lalong-lalo na dito sa may Calabarzon. Kaya lang ang sagot lang ho sa amin amalaho sila sa tulog. Huwag niyong distorbahin. Tutulog si Mayor. 5 matataas opisyal ang kasama sa ipinatupad ng balasahan ng Philippine National Police. Kabilang dito si National Capital Regional Police Office Director Major General Melencio Nartates Jr. Itinalaga bilang Deputy Chief for Administration o number 2 man ng PNP. Inalitan ni Nartates si Lieutenant General Emmanuel Peralta na nagretiro sa serbisyo noong Agosto. Itinalaga naman si Major General Edgar Alan Ocubo bilang number 4 ng PNP o PNP Directorial Staff kasunod ng pagre-retiro ni General John Arnaldo. Ang pwesto naman ni Nartates at Ocubo ay kabilang sa command group ng PNP na sinasabing contender sa pagiging PNP Chief. Hahalili naman sa pwesto ni Nartates bilang NCRPO Chief si Directorate for Personnel and Records Management Director Major General Sidney Sultan Hernia. Habang papalitan naman siya bilang DPRM ni Brigadier General Constancio Chinayog Jr. Kabilang din sa inilipat ang pwesto si Brigadier General Benjamin Sembrano na uupong hepe ng PNP Forensic Group. Si Colonel Dicena naman ay itinalaga bilang Acting Deputy Regional Director for Administration ng PRO3 na pinamumunuan ni Brigadier General Rodrigo Maranan. Magiging epektibo ang balasahan sa PNP October 9 o sa Miyerkules. Ay, magandang umaga kay Attorney Silverio Garing. Ito magpapile din ng kanyang ngayon ba magpapile o nagpile na? Bilang kongresista ng Lone District ng Muntinlupa. Hindi dapat gawing basihan ang mga election survey sa pagdedesisyon kung sino ang dapat na iboto. Ito naman ang binigyan din sa DCRH at radyo natin ni Professor Guido David ng Octo Research. Kasunod ng mga nagsusulpot ng survey ng mga nangungunang kandidato sa pagkasenador at sa iba pang posisyon sa gobyerno. Paglilinaw ni Professor David, hindi ibig sabihin dahil nakapasok sa top 12 ng senatorial survey ay sila na ang siguradong mananalo o dapat na iboto sa eleksyon. Sa totoo lang, ang nagko-commission din ho ng mga survey na yan kuminsan ay yung pong mga kandidato na biglang papasok na lamang po sa top 12. Ayan ha? Oo. Pero meron naman iba dyan, consistent sa pagiging number 1 sa page 3. Lalong-lalo na yung mga ay magtampo na naman payo niya sa publiko mas mainam na magsagawa ng sariling pananaliksik tungkol sa mga kandidato at kung ano ang kanilang nagawa na at hindi pa nagagawa. Yung survey guideline naman siya pero hindi naman yan nagsasabi na ito yung dapat iboto natin. Ang magsasabing dapat iboto natin ay ang ating sariling research. Dapat gawa tayo ng research. Sino yung mga kandidato na maalam? May mga alam sa batas, may track record na nakatulong sa nakasalang ng batas, nakatulong sa mga kababayan natin. Ganyan na dapat na regardless of their number sa survey, ito yung mga dapat iboto natin. Sino yung mga nakatulong? Sino may public service record na history? Sino yung hindi naman yung nagpapabida lang sa mga hearings, pero yung mga talagang may alam at makatulong. Ito naman ang payo sa atin ni Dr. Guido David ng Octa Research.
Alang bagyo, nasa labas pa ho ng par yung isang sama ng panahon. Yung isa naman LPA pa lang. Wala hong signal, kaya ho ang pag-anunsyo ng klase dyan po sa mga lugar na nakakaranas sa malakas na pag-ulan, sabi po ng DepEd, dapat ho nasa mga lokal na pamahalaan, o kaya school administrator. Tatakbo bilang alkalde ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong kinumpirma ng dating Pangulo at inanunsyo din na posible niyang makasama ang kanyang anak na si Mayor Baste Duterte bilang Vice Mayor. Sinabi ni Mayor Digong na hindi niya ipupursige ang pagtakbo bilang senador dahil na rin sa kanyang edad. Ito ay sa kabila ng panawagan sa kanya ng mga supporter at sa paglabas ng kanyang pangalan sa mga pangunahing senatorial surveys. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Taipei, Taiwan. Kumusta na po kayo, ha? Oras sa buong kapuluan, 32 na makalipas ang alas 5 na umaga. Hello, Palmones! Maganda umaga, Pilipinas! And para magandang gising ho natin, 36 na makalipas ang alas 5 na umaga, mag-ultabayo. Ano bang ultabayo? Ang ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor. Ito po ay halal certified at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano po ito? Ito po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ang postbiotic po naman, inaral po ng mga Hapon sa napakahabang clinical trial due po sa Japan. Kaya ang bawat kapsula po ng ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya pagpasok po nito sa ating katawan, ito po ay na-activate yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell na itinuturing naman bilang commander ng ating immune system. Yan po naman na nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo natutulog, ngayon pinapalakas po nito, pinapanumbalik po nito ang ating immunity. Pinapalakas yung ating immune system habang tayo po ay natutulog. Na-achieve natin yung magandang tulog. Pagka magandang tulog, magandang disposition sa buhay, di ba? Magandang gising, may sigla ka sa pagharap sa panibagong bukas. Ayan. Kung may mga concerns kayo, mag-text lamang po sa 0917-110-680. Lalong-lalo na yung mga senior citizen, tsaka yung mga kabataan na gustong mag-take ho nito dahil sa umiiwas silang magkaroon ng tigyawat. 0917-110-6580. Ano ba yung age appropriate na pwede dyan, lalong-lalo na sa mga kabataan? 0917-110-6850. Available din po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang po ninyo na galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Available din po sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Klaro? Maganda umaga, Pilipinas! Hindi lang dapat si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang sangay ng pamahalaan ng kikilos para bumaba ang inflation ng bansa o magmura ang bilihin kung dapat pati na rin ang pribadong sektor. Ito naman ang pananaw ni House Speaker Martin Romualdez matapos bumaba sa 1.9% ang inflation ng bansa ngayong Setyembre. Ayon sa House Speaker, effort ni Pangulong BBM na pababain ang inflation katuwang ang Kongreso. Pero naniniwala ang Speaker na ang pagbaba ng taripa ng imported na bigas ay nagresulta sa pagbaba ng presyo ng pangunahing butil at iba pang mga bilihin. Pahayag pa ni Speaker Romualdez, kailangan ng tulong ng business sector tulad ng hindi pag-hoard para hindi sumirit ang presyo ng mga bilihin kahit konti na lamang ang kita basta't makatulong sa kapwa. Dapat daw yan ang mindset ng ating mga negosyante. Kumbinsido naman ang National Economic and Development Authority o NEDA na ang efforts ng pamahalaan para gawa ng solusyon na mapababa ang inflation ay nararamdaman na. Pinsalang idinulot naman ng Super Typhoon Julian sa electric cooperatives umabot ng mahigit sa 20 million pesos ayon sa NEA. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5 Bal. Kuya Angel, nasa higit 20.5 milyong piso na ang nasira sa electricity infrastructure ng iba't ibang mga electric cooperatives dahil sa pagdaan ng Super Typhoon Julian sa Northern Luzon. Sa report na inilabas ng National Electrification Administration Disaster Risk Reduction and Management Department, pinakamatindi ang pinsala sa pasilidad ng Batanes Electric Cooperative Incorporated o Patanelco. Wala pa rin kuryente sa tatlong mga munisipalidad sa bayan ng Mahatao, Iba na at Uyugan. Una nang nag-deploy ng mga linemen at engineers ang NEA para mapabilis ang pagbabalik ng supply ng kuryente sa mga apektadong lugar, lalo na sa lalawigan ng Batanes. Sa ngayon ay bumalik na sa normal ang operasyon ng kuryente sa Pasko habang partially restored naman sa bayan ng Sabta.
Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. NEA ho yan, National Electrification Administration. Ang NEA naman, ang National Irrigation Administration, ay pinangungunahan ni Administrator Eddie Guillen. Ayan, anong bagdabigat na Apo. Maganda umaga, Pilipinas! Sumasailalim pa sa validation ng Commission on Elections ang mga isinimiteng listahan ng Philippine National Police ng mga potensyal na area of election concern. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Majardo, kabilang sa magiging basihan ng deklarasyon ay kung merong election-related violence sa isang lugar, may matinding rivalry sa politika at kung may presensya din ng private armed groups. Kinakailangan din niya na dumaan sa validation ng Joint Security Council at tanging ang COMELEC lamang ang maaaring magdeklara nito. Dahil dito sa ngayon, wala pang idinideklara na areas of concern ng COMELEC para naman sa May 12, 2025 national at local elections. Inamo naman ni dating Senador Leila de Lima si Atty. Harry Roque na harapin ang batas. Harapin ang mga akusasyon, itigil ng pagtatago. Ayon kay de Lima, bilang isang abogado, dapat harapin ni Roque ang mga kontrobersiya na kanyang kinasasangkutan. Kung totoo niyang wala siyang kasalanan, dapat humarap si Roque sa batas sa halip na nagtatapang-tapangan lamang sa social media. Kung wala kang kasalanan, wala kang tinatago, harapin mo ng buong tapang, hindi yung nagtatapang-tapangan lang siya by means of, sa SOSA, nag-live feed na lang siya, and then parang iniinsulto pa niya yung ating mga law enforcers. Naghain na ng kandidatura si Pasig City Mayor Vico Soto para sa kanyang ikatlo at huling termino bilang alkalde ng lungsod. Kasama ni Vico ang kanyang running mate at re-electionist na si Vice Mayor Dudut Jaworski. Kapwa sila nag-file ng Certificate of Candidacy. Naroon din para sumuporta ang ina ni Mayor Vico na si Connie Reyes. At saka syempre yung tatay niyang si Bossing, si Vic Soto. Samantala bagamat hindi pa opisyal natatakbo ang inaasahang makakalaban ni Mayor Vico, ito naman yung may-ari ng St. Gerald Construction Company. Nakatikim na kaagad ito ng banat kay Mayor Vico. Tinawag ni Mayor Vico na stupid ang pahayag ng kumpanyang sinadya umano silang i-provoke para may makalaban ang alkalde sa halalan. Magugunitong ito ang kumpanyang pinag-withdraw ni COMELEC Chair George Garcia sa Miro Ventures matapos na malamang tatakbo naman pala sa eleksyon. Ibig sabihin, ako yung pinupolitika ko sila. Hindi lang naman sa Pasig yung problema nila eh. Hindi lang sa Pasig yung problema nila. I have to do my job. Sino man ang kalaban, ano man ang politika, hindi pwede na porket sumali sa politika ay absuelto na. Hindi pwede na porket sumali sa politika ay kakalimutan na lahat ng masamang ginawa o paglabag sa batas. Ayan, si Mayor Vico. Kung hindi lalaban si Gerald, sino makakalaban niya? Wala. Depende talaga. Pagka-performer ang isang lokal na opisyal, mahirapang humanap ng katapat. Magandang umaga kay Governor Lala Mendoza dyan po sa North Cotabato. Pumasok na rin sa politika ang anak ng boxing legend at dating senador na si Manny Pacquiao. Kasama ng 22 anyos na si Michael Stephen Pacquiao, ang ama, at ang nanay niyang si Jinky, naghain sila ng Certificate of Candidacy bilang konsihal ng General Santos City. Tatakbo si Michael sa ilalim ng People's Champs Movement, isang political party sa kanilang lokalidad. Ayon kay Michael, naniniwala siyang oras na magkaroon siya ng partisipasyon para magkaroon ng partisipasyon ng mga kabataan sa pagbuo ng mas maunlad na lipunan. Sakaling mahalal, tututukan niya raw ang pagsasaayos ng edukasyon, youth empowerment at sustainable development. 44 na makalipas ang alas 5 na umaga. Impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 47 makalipas sa alas 5 na umaga, ilang retailer ng bigas sa La Huerta Public Market sa Parañaque hindi na nagbebenta ng 42 pesos bawat kilong bigas dahil maitim daw at maamoy. Hala? Magkano yung pinakamura? Alamin natin mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning.
Kuyang Angel, good morning. Tumangging magbenta yung ilang rice retailer dito sa Luerta Public Market sa Parañaque City ng 42 pesos kada kilong bigas. Ayon sa mga nakapanayam nating vendor, maamoy at maitim yung ganito kamurang bigas na hinahango nila mula sa lalawigan ng Bulacan. Mapibili sa 45 pesos ang kada kilo ng pinakamurang local rice dito sa pamilihan, 2,200 pesos naman ang isang kaban, habang 52 pesos naman ang pinakamahal ng lokal na butil mula sa dating 54 pesos kada kilo, 2,200 o 2,400 pesos ang isang kaban. Ang imported rice na pinakamura nananatiling mahal sa 53 pesos hanggang 54 pesos kada kilo, habang 56 pesos naman ang pinakamahal. Sabi ng mga rice retailer, hindi nila sinusubukan bumili sa importers ng mas mura sa 53 pesos dahil matabang umano ang bigas na inaayawan ng kanilang mga consumers. Una nang sinabi ng Department of Agriculture na mararamdaman na ngayong Oktubre ang pagmura ng imported rice dahil sa tapias tarifa at mas bababa pa raw ang presyo sa Disyembre matapos namang bawiin ng India ang kanilang export ban. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So ang pinakamura, Giselle, 45 pesos Kuyang Angel. Meron daw sanang 42 pesos, kaya lang ayaw yon ng kanilang mga suke dahil hindi daw maganda yung klase. Local yon? Local yung 45? Local rice. Local rice. Mahal pa rin ang imported rice Kuyang Angel sa 53 hanggang 54 pesos. Taliwas naman sa presyuhan ng ilang pamilihan na naikutan natin na meron ng 48 pesos yung kada kilo. Sabi kasi nila matabang daw Kuyang Angel kapag mas mura sa 53 pesos. Ganon? Haluan ng pandan? Matabang. Matabang? Ayaw daw. Oo. Isabay sa isabay sa tuyo para may lasa. Oo, gano'n na nga. Sige, Giselle, thank you ha. Maraming salamat. Yan po yan sa La Huerta Public Market sa Parañaque. Pinikula daw ni na Catherine Bernardo at Alden Richards, mabilis ang bentahan ng tickets. Parang concert lang ng Midnight Singers ha. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Sa November 13 pa ang showing ng pelikulang Hello, Love Again ni na Catherine Bernardo at Alden Richards, pero nagsisimula na sila ngayong magbenta ng mga advance tickets. Nagsimula na ring mag-mall tour ang dalawang bida ng pelikulang ito na sinimulan nila sa Ayala Mall Solinad noong Sabado at bukas ay nasa Vista Mall Taguig naman sila. Tuloy-tuloy na raw ito na kung saan nakaschedule na sila sa SM Bacoor, Baliwag, Bulacan, Pampanga, Caloocan hanggang sa Iloilo, General Santos City, Cebu at iba pang lungsod sa Metro Manila. Doon sa kanilang mall show ay nagbebenta na raw ng mga advance tickets, kaya ngayon pa lang ay halos napupuno na ang mga sinihan na pagpapalabasan ng naturang pelikula. Marami na raw nakaschedule na black screenings na ini-sponsor ng mga Cathed fans. Kaya ang taas na expectation sa pelikulang ito na pagkatapos ng blockbuster hit na Rewind na Ding Dong at Mariano ang nakaraang Metro Manila Film Festival, posibleng ito na raw ang kasunod. Ang tinatarget kasi nila ay malagpasan ang record ng una nilang pelikulang Hello, Love, Goodbye na umabot ng mahigit 1 bilyong piso ang kinita. Ito naman daw ang inaasahan ng mga fans dahil malabo na raw na magsama uli sa isang pelikula sina Catherine at Daniel Padilla, kaya ang karamihang Katniel fans ay naging Catden fans na. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Magandang umaga, Pilipinas! 9 na minuto na lamang, Aces na umaga. Mahiwagang tunog! Ano yan? parang may nagluluto lang, ha? Nagbabagsakan yung inyong kaldero at mga karahaya. Hindi ko po alam. Ala pa tayong clue. Basta't ang clue na ibibigay ho natin, ang isang item na ginamit dyan ay makikita po sa logo ng Angko Madrona Party List. Ayan, ha? Tingnan ho ninyo yung logo ho nila. Makikita ho ninyo yung isang item na ating hinahanap. Sa inyo pong masagot, kinakailangan po ninyo sa ipadala sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit po inyong mobile number. Kung kayo po isasali naman online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ulitin natin, 0919-282-6485. Diyan po ninyo ay ipadala inyong mga sagot.
sagot. Ayun, Ngayon, kung napawisan ho kayo sa paghahanap nung pong kinakailangan po ninyong hulaan, mag-shower ho kayo gamit ang Shield Bath Soap. Maganda umaga, Pilipinas! Para ho sa mga taga-Binawan ng Rizal, sa silipin ho ninyo yung bagong proyekto po ng St. Monique Ballet. Yung most prestigious project ngayon dyan sa Binawan ng Rizal, St. Monique Ballet. Meron ho silang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse ho yan na may balcony. Tapos meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede ho ninyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos ang monthly amortization payable in 30 years. Tawag na ho kayo sa 0919-719-7908. 0917-719-7908. Yan po kayo tatawag. Para po sa inyo reservation. Kagandahan ho nito, pagbunga doon ninyo sa umaga, gigising ka, di ba? Punta ka ng balkon. Ang sasalubong sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang magic na ibibigay sa inyo ng St. Monique Ballet, the most prestigious project dyan po sa Binangonan, Rizal. Maganda umaga, Pilipinas! Idineklara ng Pangulong Bongbong Marcos ang October 15 bilang National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day na nagpapawalang bisa sa Day of the Unborn tuwing March 25. Lain nitong gunitain ang mga sanggol na nawala sa panahon o ilang sandali pagkatapos ng pagbubuntis at kikilalanin ng ina at ang kanilang pamilyang naulila. Pati na rin siyempre upang mapataas ang kamalayan at mabigyan ng suporta ang kanilang mental health, programa sa komunidad at healthcare ng mga apektadong pamilya. Sa ilalim ng proklamasyon, inatasan ang Department of Health na pamunuan ang pagdiriwang ng National Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day at tukuyin ang mga programa, aktibidad at mga proyekto para sa pagdiriwang nito. Hinikayat din ng mga ahensya, mga government-owned and controlled corporation, mga state universities and colleges, mga NGO, lokal na pamahalaan at pribadong sektor makilahok at magbigay ng suporta sa nasabing aktibidad. October 15 po yan, tuwing ng bawat taon. Maganda umaga, Pilipinas! Inaasahan darating sa bansa ngayong buwan ang nasa 30,000 metric tons ng galunggong at iba pang inangkat na isda. Ayon sa Department of Agriculture, posibleng dumating ito sa ikatlong linggo ng Oktubre hanggang sa unang linggo ng Nobyembre. Naniniwala ang DA na mapapababa nito ang halaga ng galunggong, naglalaro ngayon sa 240 hanggang 360 per kilo o mas mataas kumpara sa 200 hanggang 300 pesos per kilo nito noong nakalipas sa buwan. Nabatid naman mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na galing Vietnam at China ang mga inangkat na galunggong. Nagpasya ang ahensya na dagdagan ang volume ng aangkating isda, bunsod ng naapektuhan na po ang supply ng Pilipinas, bunsod ng mga nagdaang bagyo at dahil din sa nakadagdang pagsisimula ng close fishing season sa Palawan sa November 1. Maganda umaga, Pilipinas! Kinumpirma ng singer at abogadong si Jimmy Bondoc na kaibigan niya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod dito ng paghain niya ng kanyang Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador sa ilalim ng PDP laban. Aba, si Jimmy Bondoc tatakbo palang senador. Ay kay Bondoc, layan niyang patibayin ang best of the best ng Duterte Principle at wakasan ng korupsyon sa bansa. Tiwala rin siya na ginawa ng dating Pangulo ang lahat para sa ikabubuti ng bayan. Naghain naman ang kanyang Certificate of Candidacy bilang First District Representative ng Marikina City si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Aba! Makakaharap niya sa nasabing posisyon si Mayor Marcy Teodoro habang papalitan niya sa pwesto ang asawang si Marjorie Ann Teodoro. So ang makakalaban ni Congresswoman Stella Kimbo, yung misis ni Marcy, ni Marjorie Ann Teodoro. Inamin naman ni Pimentel na hindi rin niya akalain na magkakatunggali sila ni Mayor Marcy. Nagulat sa kanyang pagpapalit ng distrito noong Setyembre 26. Noong 2019, tumakbo ang senador sa ilalim ng PDP laban at nakakuha ng 14 million votes dahilan upang mapunta sa ikasampung pwesto. Antabayanan po natin ano hong mangyayari naman kaya ngayong araw na ito
sa second to the last day ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga lalaban para sa midterm elections. Pero sabi nga ng ni Dr. Guido David, dapat nung tayo ipipili ng mamumuno sa atin, tingnan ho natin yung may track record, ano ha? At saka huwag yung nangunguna lamang ho sa mga survey dahil ang survey po naman ay hindi indicator na sila talaga napakagaling, ano ha? O high performer, ano ha? Kasi depende din ho sa pag-frame ng question na yan eh. 2x2 in just a while, susunod na po. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po kay Steven Erickson. Ang sabi ho ni Steven Erickson, the lesson of history is that no one learns. O nga naman, ano ha? Kaya boto tayo ng boto. Pagkatapos ng eleksyon, nirereklamo natin ang mga ipinesto natin kung hindi incompetent, corrupt. Sino bang nagluklok sa kanila? Di ba tayo din? Magandang umaga, Pilipinas! Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. 2x2 in just a while.